Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayugman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulay ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to this year's edition of the Nutrition School on the Air. Nutrition School on the Air, or NSOA, is a radio-based education program designed to promote good nutrition practices, particularly the 10 Commandments or the nutritional guidelines for Filipinos. Joining the NSOA has its own perks and benefits, including opportunity to become a certified nutrition advocate, gain knowledge on health and nutrition, win load cards for top students, and we can also attend an exclusive graduation ceremony. How to qualify for graduation? First is to attend all sessions of NSOA through our radio partner, and attendance will be noted through a quiz form sent in our group chat. We also need to have a score of at least 3 out of 5 in every quiz in order to qualify. During the graduation, there are awards to be given for everyone who is able to complete the Nutrition School on the Air. We also have special awards and 100 peso load cards to top students. Do you have what it takes to be a nutrition advocate? Join and participate in this year's NSOA. Isang masustansya at masayang pagbati mo mula dito po sa amin sa ating mga classmate nga naka-tune in sa ato ang streaming siguro sa Facebook Live. Maayong Thursday sa atong tanan. Ayan, good morning sa lahat po ng nakikinig sa atin. Welcome po ulit sa ating programa at isa na naman pong magandang araw, masustansya at masayang araw sa ating lahat ng mga tagapakinig natin, no? Ako po si Kuya Ton Mantalaba, kasama ko pa rin po ang ating mga kasama, no, sa NNC. Siyempre kasama natin ang Project Development Officer 1 na si Vivia Nica Miguel. Ayan, first time niya dito. Welcome, Ma'am V. Kumusta ka? Okay lang. Okay lang. Oh, parang hindi masyadong si Ma'am V ngayon. Okay, hindi masyadong nakasmile. Bakit kaya? Okay, welcome Ma'am V. Kumusta ka? Ayan. At saka kasama rin natin nagbabalik. Ayan, si Ma'am Alma Cosico. Ma'am Alma, good morning din po sa inyo. Good morning sa tanan. Good morning. Oo. Good morning Ma'am Alma. Welcome back diri sa ato ang programang Nutrition School on the Air. We're glad that magkasama na naman po tayo dito po sa ating programa ngayong umaga. I think this is the second to the last. Tama Yes ba yung po. counting ko? Okay. Kasi Commandment number 10 tayo ngayon, no? And last time, this is somehow parang connected din. Tama ba, Ma'am V? Yes Sa po. ating Commandment number 9. Medyo, yes po, related po yung session na ito from the previous one po. And we are expecting din na itong ating pag-uusapan ngayon, no? Ano nga yung title ng Commandment number 9, Ma'am Alma? Nakalimutan ko. I think panatilihin ang tamang timbang. Ayan, okay. Naka-note yan ha, dito po sa ating programa. Alam ko rin na nag-note, take note kayo. Oo, kay Kuan man, no? Mga Kuan man siya, mga estudyante magid ni.
mga advocate man gid ni sa health, di ba? So ang topic nato karon, syempre, kumainment number 10 ta. Okay? So, mga classmate, welcome ha sa inyo ha. Please tag or share ang inyong mga classmate pod karon nga gusto ninyo or wa pa ka join ba sa ato ang Facebook Live today. Please send and itag na sila para maka-join na pod sila. Hi nga pala sa mga nandyan na, nag-present na. Okay, sila Ate Richie sa Buhangin District, sila Mary Chris, sila Joanne, Atine Pipito, Marian, Annalyn, Nanette, si Jane, si Bernaline, Ate Dang, Lingpolo, Geraldine, Leia, Mary Faith. Okay, at sa lahat ng mga classmate natin dyan na naka-tune in na ngayong umaga. Okay, so eto muna, pakinggan muna natin si Mang Moy. Kasi may daw siya, reminder daw siya, Ma'am V tsaka Ma'am Alma. Okay? Pakinggan natin yung kanyang kumainment number 4 bago tayo mag-upisa. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Commandment number 10. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Hindi biro ang mga pagsubok sa atin sa araw-araw. Pero idadaan mo ba ito sa bisyo? Sa halip na manigarilyo at uminom ng alak, mag-ehersisyo araw-araw. Iwas na sa stress, sakit at gastos, lulusog pa ang katawan. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Yun, galing. Okay. Ayan ha. Alam ko siguro some of you memorize na. Na-memorize na siguro na nga kumainment, no? Ma-recite na siguro nila Ma'am V tsaka Ma'am Alma ang mga kumainment na to, no? O siguro kay uban na pabalik-balik na, ginabasa na nila, gina-review na nila. Okay. Pero ngayong araw po medyo mahaba-haba po yung ating discussion, no? Sa kumainment number 10. Kaya hatiin po natin ito sa dalawang parte. Okay? Ang part 1, Ma'am B, ano yung part 1 natin, Ma'am B? So sa atong part 1, i-discuss nato ang pagiging aktibo or pagiging physically active. Okay. Sa part 2 naman, Ma'am Alma, unsa ato ang hisgot-hisgutan? Sa part 2 is iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Yan, okay. Yan po yung dalawang parte, mga classmates. So, at tangilang ninyo kay duha man ni kabuok na pamantay Lunes. Okay, wala man Friday, di ba? So, ugma na pod or sa Lunes na pod ang ato ang part 2 mga classmates. So, diretso ta karon, no? Sa ato ang paggasugod. By the way, di na mo ma-announce karon ang katong mga nakadaog, pero nakalista na po ang mga pangalan nyo. Kahapon marami pong sumagot. I think some of them na perfect good tong 5 kabuk question ba. So di na mo ma-announce karon, but yeah, take note po yung mga pangalan ninyo. Kaya diretso na tayo ngayon, no, sa ating topic kasi excited tayo na i-present, no, yung ating topic ngayon. So, Ma'am V, ano ba itong natin, no? Topic natin ngayon. At ano man ang connected ito? Kasi pinag-uusapan natin yung health Opo. Okay, pinag-uusapan natin na kailangan maging aktibo. Pero kailangan din nating malaman, Ma'am V, ano sa mga connected ani nga mga sakit sa commandment number 10? So, ang connected nga sakit, no, para sa commandment number 10 kay ang katong NCD or mas kilala bilang lifestyle related diseases. So, medyo matagal at medyo mabagal ang pag-develop ng NCD and dili sad nato na mapansin, no, hangtod kanang until such time na ma-fully develop na gyud siya to the point of no return. O din na siya di ay. Opo. Ayan, Ma'am Alma, unsa man pud ning ato ang ginaingon nga lifestyle related nga non-communicable or communicable basi matang twist ko ani non-communicable disease, Ma'am Alma.
Yun. So, sabi nga ni Ma'am V, so, non-communicable diseases, ibig sabihin, dili makahawa. Okay. So, Alright. So, naani siya'y consequence day, no? Yung lifestyle man good. Ato nang iskut-iskutan karon nga kabuntagon. Labi na sa to ang mga classmate po diha nga conscious po. Ang uban po medyo relax lang. Hindi naman masyadong conscious. Pero, ano rin, no? Parang medyo may nanay ginabati ba? Nanay ginabati sa panlawas. Okay. So, let's talk about yung sinasabi nating NCD. Okay. Yung NCD, Ma'am V, ano ba yung mga common na NCD na sinasabi natin? So naatay upat ka buok, no, for common non-communicable diseases, and isa-isahin natin alamin. Sige, no, ma'am. ang mga detalye ng mga ito. So ang first ana is the cardiovascular diseases or CVD, such as kanang atake sa puso o mga stroke. Actually dili lang jud sa Pilipinas, no, na common ang mga cardiovascular diseases, but even in the world population jud very common yun na siya. In fact, considered na siya as a global epidemic. Oh, okay. Ano naman yung ma'am, CVD, Ma'am Alma? ang mga sakit na kumbaga na-appeal diri sa grupo ng CVD kay high blood, very popular, very kanang kailatanan ang no mga tao is hypertension or high blood, coronary heart disease, sakit sa puso at cerebrovascular disease. Ma'am V, ano ba yun? Asa ba makonsider nato ang ginatawag natong cancer? Na ba sa NCD or CVD? Kasagaran mga sakit jud na karamihan na makuha jud, no, or makakuha jud ta og CVD kay naa sa paninigarilyo, tapos sa high blood pressure, high blood glucose, lipid abnormalities, and pagiging overweight or obese, and physical inactivity. And ang ikaduha nga klase kay dili jud makatakod is the cancer, and dumadami ng mga tao nga nainaning klaseng sakit, and it varies pod. So ibig sabihin kaning cancer di ay Ma'am Alma under ni siya sa CVD or NCD. Under siya sa NCD. Okay, parang nako-confuse ako kailangan niyo tulungan niyo po ako dito. Okay, so NCD ang kaning cancer. Okay. Yes. Yung CVD, yun yung hypertension, high blood pressure, at saka ano ba yun? Coronary heart disease. Okay, ayan, i-note natin baka ma-confuse tayo sa dalawa, no? O kailangan natin ng ma-distinguish itong dalawang to. Okay, Ma'am V, ano ba yung mga factor, no, nga dapat nato hibawon when you talk about itong mga sickness na sinasabi natin? So ang kaning mga factors, no, na naga-contribute jud sa cancer, no, kay nadirang environmental hazards, tapos genetics or kanang naa na siya sa lahi, and very common gyud ang unhealthy lifestyle practices such as kanang manigarilyo, kanang pag-inom, physical inactivity, and maling nutrisyon. So pwede di ay siya, no, nga dili man pud siya manigarilyo, di man pud siya bisyoso, pero mali ang iyang nutrition nga which is something jud na need nato siya bag-uhon. Okay. Ma'am Alma, ito bang chronic respiratory disease, unsa ba ni siya nga ma'am? Unsa ba siya nga klase, ma'am? So, mao ni siya ang ikatulo under sa non-communicable diseases. So, ang chronic obstructive respiratory disease is na siya kanang dili po ni siya makahawa. Ang sakit sa baga na mahirapan, naa siya'y bara, so dili maayos ang pagpasok ug labas ng hangin. Cause naman sa another unhealthy habit ang paninigarilyo. Okay. So kasagaran gid sa ilang mga classmate, no, kanang ang cause dian is unhealthy nga diet, na apay vices, and naagid na siya consequence day nga imuhang ma-harvest, no. Siguro natanaw nato karon nga wala pa man kay medyo bata pa man ko, pero dili biya tanang panahon bata ta mga classmate. Anyway, Ma'am V, naisgutan ni Ma'am Alma ganina ang asthma. Unsa man ni siya, ma'am? Unsa may connection ani? Ang
ang asthma mangyod or kanang hika, isa na siya ka chronic adult respiratory disease, and laganap din dito ang worldwide jud ni siya nga kuan, and Nasakit. then yes, oo, and then maka-alarma kay daghan jud ang nangamatay tungod sa kani nga sakit. Ayan, okay. Nako, basin makuantaan nino, murag naminaw ko kay Ma'am B ba, murag nilisod kog hinga pa dun. Kay syempre kuan man ni siya, di ba? Maka-cause po di siya sa hinga nimo. Opo. Okay. Pero since Ma'am Alma, no, kay balo man taon sa mga kuan ani, dapat makahibaluta, no? Unsay mga cause ani, unsa poy dapat natong bantayan ani, ma'am, di ba? Ayan. So ano ba yung mga ma'am? Ano ba yung mga kuan nato dapat natong hibaw-on when you talk about asthma? Pagdating sa asthma, no, kay anong gyud na siya daghan ang tawag nito, ang paninigarilyo mo Okay. na siya ang Isa sa cause. isa sa mga cause na Oo. panigarilyo na wala pa tayo ginaingon na second hand and third hand na smoke. Okay. So but pasabot nga do mingon ta nga wala ta naga-smoke. Pero if ang imuhang environment naga-smoke, tama no mga classmate. Okay, so you need to be aware gihapon ini ha. Kay syempre kuan man na no kanang siguro kuno na to wala man ko naga-smoke pero ang imong kauban sa boarding house no, imong kauban sa opisina, di ba? Ma'am, let's go back sa atong ginaingon nato nga non-communicable disease. Unsa man ni siya, Ma'am V? Kaning since kabalo na tano sa mga sanhi sa baga pa ng first nato na mention, ang isa pa ka non-communicable disease nor NCD is katong diabetes. Okay. Tapos mo isa ni siya ka chronic disease kung asa kulang o hindi na gumagawa ng insulin ang ating mga pancreas or Okay. kanang atong mga lapay. So kung gumawa man no kay dili na jud niya kayang magamit ng husto ng katawan ng ating insulin. Okay, na nosebleed ko atong lapay. Murag di kay ko dili ko familiar sa lapay manggod. Very deep pa na siya na term. Pero mo dyan ang term ba na translation. siya? Opo, mo dyan ang Okay. translation sa Ayan. pancreas. So ang lapay is pancreas Yes, pala. opo. Okay. Ma'am Alma, ano ba yung ginaingon ni Ma'am V na insulin? Oo, unsa ba ni siya, ma'am? Ang insulin mo na atong ginaproduce sa atong lawas. Aha. Sa hormone. Hormone na siya na gina-release, gina-produce ng pancreas or lapay. Yun. So, ang role ng insulin mo na siya nag-regulate sa ato ang blood sugar. Okay, okay. Pero ma'am, naalagi uban nag-inject na po uban nga nagainom lang og tabletas. Nabay lain kasi klase nga Ma'am Alma nga diabetic? Yes po, naatay type 1 diabetes ug naatay type 2 diabetes. Okay, so lahi-lahi din siya. Ang type 1 ma'am, unsa man na siya, ma'am? Ang type 1 diabetes young onset kanang bata pa nagkaroon. Ang classic example nato si Gary Valenciano kanang wala na siya ma-produce na insulin. Okay. So kinahanglan siya injectan og insulin. Ang kanima type 2 adult onset kanang ang alam natin, ang type 1 diabetes 10% lang ana no ay type 1, 80 to 90% type 2 diabetes kanang common adult onset. Pero yeah. Sorry. Nabay kuan ma'am, nabay cause nganong mahimong type 1 ang isa ka tao or ang type 2 kabalo ko usually lifestyle, pero ang type 1 ano po ang reason, ma'am? As of the moment, hindi pa din ang concrete ang ang kanaganing studies kung bakit ba nagkakaroon ng type 1. Ayan. So, but pasabot nga wala pa. But yung type 2, ma'am, ang cause pod or ang cause pod ani, ma'am, is what? Katong atong nang ginaingon ganina, unhealthy diet, excess body weight, overtime. Okay. Ayan, so bantayan nato mga classmate kay basi maingon ta nga wa may kaliwat sa amuha nga diabetic. Pero yung lifestyle natin, if
abuse or abuse na sa katawan, pwede day gihapon no Mo nga nang makakontribute. Oo, mo na makakontribute nga mahimo tang diabetic, no. Of course, we're not praying nga mahimo tang diabetic, but kailangan natin na maging aware, okay, nito. Okay, Ma'am B, napansin natin ba na kaning mga NCD naa siya mga pare-pareho nga risko, ma'am, unsa ganito atong mga ginaingon kaganina? Motong sama sa giingon ni Ma'am Alma ganina nung common factor jud nga nung nagkaroon ng sa katawo sa ug mga NCDs no kay unhealthy diet, physical inactivity and smoking. Okay. Ang good news ana kay pwede na to siya mausab. Sama sa gingon ako ganina. Pwede Oo. ma-reverse. Pwede ba ma-reverse? I'm not sure kung reverse ang tamang term, ha? Well, kung na tayo power na ma-reverse, pwede man. Pero we can, ang makaya lang dyan nato is we can change our ways, ang atong lifestyle, ang atong ginakaon, no? And gaya ng sinabi ko, ang pinaka main cause gyud aning mga sakit no is kanang physical inactivity. That's why ang ginaingon sa commandment number 10 kay maging aktibo. Yan. Okay, dapat seryoso tayo dyan sa sinasabing maging aktibo. Oo, mga classmate ha, dapat active, no? Dili lang sa una-una, aktibo. Sa una-una, apil po ang physical yun nga aktibo. Ma'am Alma, nabay data o nabay research mahitungod ni ini nga to ang ginahisgutan karon? According sa World Health Organization, ang pagiging aktibo or pagiging physically active is kumbaga para makagalaw kailangan natin mag-exert ng energy. Okay. Yes. Okay. Any siguro idea mga activity nga basic lang o di na kinahanglan mo adtong gym? Siguro yung lang kasi ang tawag nito mas kanang walking, brisk walking na hindi na natin kailangan mag fun run jud no. Na at pata sa mga activities na ginagawa natin sa bahay. Okay. Ma'am B, since lahi-lahi man og edad ang ato ang mga viewers ug listeners karon, naabatay masuggest sa mga kabataan or sa mga adult pod, ma'am? So kaning manggod per age age bracket or age range lahi gyud sila og regimen no, depende gyud sa unsay akma gyud sa ilaha. So magsugod ta first sa mga para sa mga 5 to 17 years old no. Yan. So ang akma gyud na physical activity for them is kanang mga games and sports and physical education, which is very naagid na sa ilahang curriculum no sa dito sa mga schools no. And ang daily exercise regimen for at least 1 hour mo nang makaano gyud sa ilaha na kanang something better sa ilahang cardiorespiratory and muscular fitness, tapos makapag-strengthen pud sa ilahang mga buto, cardiovascular and metabolic health. And kaning mga aktibidad no kay pud na siya makabawas pud siya og mga sintomas sa mga pagkabahala or anxiety and depression. So it's dili lang pud ang physical health ang naka-benefit but also the mental health. Yan. Mo din na siya, ma'am, nga usahay or dapat likayan i-limit ginato ang screen time sa ato ang mga anak no kay sa una katong kita, ma'am, kay magdula-dula ra man tagtumbalata sa gawas karon murag napay Chinese garter lagi karon manggod kay syempre digital man tanan, pero di man but pasabot nga daotan na no. Kanahanglan lang gyud nga ang physical activity naa gyud siya diha no. Oo, siguraduhin gyud nato. Ma'am Alma, unsa pay mga dugang no nga ato ang pwede himuon sa mga kabataan? Well, ang next age group nato, so nabanggit naman yung 5 to 7 years old. Ang next age group nato kani mga working force naman ni kita na naani no 18 to 64 years old. Kani siya is when you choose activity no kana activity na naga-enjoy ka. Okay. Para nag-enjoy ka ba ana siya. So ang tawag nito pwede yung sinabi kanina walking, ngayon mag-uso ka ang pickleball no. Pag sa household chores lang ana mas trabaho ta every hour pwede ta mo tindog, stretching ana. Okay.
Pero wala na itong mag-enjoy yung pagkaon, ma'am. Mag-enjoy mo siguro ito pagkaon. Pero nala siguro yung limit, ma'am, no? Ang inaning mga idara, mga 18 to 64 years old. Okay, enjoyable. Biya gihapon gid mo kaon, di ba? Pero, kinahanglan na diri og mga activities. Okay? Para anta, goods to go ta. Okay? Para po sa mga, Ma'am B, kani pong ato ang mga sitawag ani, no? Kining napabaylahing age bracket nga to ang mahibaw-an. Napod tay after ng 18 to 64 napod tay 65 years old pataas or kanang mga senior citizens no. Actually, way past senior citizen na yes, oo. Kasi 60 man ang atong senior. So, sa kaning age range, no, pag medyo mahirap na tayong maglakad or at this point, no, medyo lisod na maglakaw or kanang gumalaw, dili gyapon sila exempted sa pagiging active. Okay. No, and pwede sila mahimong aktibo 3 days or 3 days at least 3 days per week. And pag nabuhat nila nino, gwapo ang balance nila sa ilang balance and dili kay sila dili sila madapa kay gwapo man ang or kanang say tawag ani kanang malakas ang muscles. Okay. No? Basta maglihok na sila. Okay. Ayan. So, pasabot, ma'am, nga dili rigid na ni. Dili na siya kanang kung unsa lang gyud ang makaya nila, that's why that's why it is important jud na listen to your body. Ayan. Uy, may natutunan akong bago kay Ma'am B. Listen to your body. Subot pa sa para bantayan nimo, ma'am, nga imong lawas medyo kapoy karon, di ba? Ayon ay pugos. Ayon ay pugos pod. Okay. So lain biata kay atong una-huna murag naapas sa 50 pero ang atong edad 65 na di ay. No? Matinga ka nga anong dali naman ako kapuyon karon kay 65 na di ay ko, no? Ana ba usahay ato ang feeling pod mga nanay, no, mga tatay. Okay, so kinahanglan aware ta nga. Uy, hindi na ako pwede dyan until 9 p.m. na lang ko. Kasauna kung pwede hantod alas 2 kadlahon pa. Pero karon kay senior na, okay, wag na nating pilitin, no? Makipagsabayan sa mga mga kabataan ngayon kasi nandun pa. Okay. Kahit nga siguro yung mga kabataan, no, wag niyo namang abusin yung katawan mo na tig alas 2 na. Yes. Matulog. Kasi kaya pa naman eh. In fact, kaning nga tawag ani youth usually sa mga kaninga stage is a perfect opportunity gyud na na pangalagaan jud ang atong health because in the long run if abusuhon gyud ato na maningil jud na nawabot yun ng time na maningil na yun ang lawas. Okay. So, ayun po, mga classmate Ate Weng. Ayan, tandaan mo yan, Ate Weng, ha? Okay. Yung mga nandyan sa Facebook Live, na nagko-comment ngayon. Good morning po, Ate Gemma. Tsaka si Ate Novelet. I believe, memorize na nila ni ba? Pero, anyway, we'll be back, ha, mga classmate. Mag-take sa taog gamay nga break and then we'll be back sa ato ang programa karon nga kabuntagon. Ito po ang Nutrition School on the Air. Kasama niyo po, syempre, Kuya Ton Mantalaba, Ma'am Vivian, tsaka si Ma'am Alma. Balik po kami. Read food labels. Alamin ang mga sustansyang makukuha sa inyong bibiling processed food products. Basahin ang food facts para sa impormasyon sa dami ng calories, fats, protein, sodium, vitamins at minerals. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Yan, ganda ng ating mga reminder ngayong umaga. Okay, we're back dito sa ating programang
Nutrition School on the Air. Okay, so salamat sa mga information nga atong nadungog kaganina mga classmate ha. Kung namoy mga gusto point out diha or maybe itag diha, hala sige tag na diha no. Okay, ato ang himay-himayon no karon nga buntag katong ato ang part 1 no sa commandment number 10 na kuan nato, ma-advise nato. Ma'am Alma, pwede ba ikaw sugod ani? Yan, so kanang ina-advise nato jud na maging active. Okay. Yung pagiging active mo na siya ang hindi pagiging active, mo na siya ang fourth leading risk factor sa global mortality. Ibig sabihin na kanang kita global, so damay jud ang buong Pilipinas. Okay. So sa tibuok dili lang dahil ni sa tibuok Pilipinas, tibok mundo po ni siya. Yes. Ma'am V, tama ba akong giingon? Opo. Kay sa for worldwide population, 5% yun ang gikamatay sa mga tao kay ang pagiging overweight and obese. And diri sa Pilipinas kay 93% ng mga kababayan natin kay walay regular or physical activity. 93%. Wow. That's a lot. That's a lot, no? Okay. So, speaking about physical activity, Ma'am Alma, no? Na-mention man ni ganina, before pala, or pagsugod pa lang nato sa commandment number 10, na unsa gani ni benefit nato kung mahimutang active. Kung maging active ta na ato ganina, different age groups at least 30 minutes. Gina-reduce, nabawasan gyud mabawasan ang risk sa CVD kato atong giingon ganina na mga upat ka non-communicable diseases. Sa upat dito ang talor talaga jud ang cardiovascular diseases, diabetes ug cancer. Ayan. O nabanggit din natin to sa ibang commandment, Ma'am V, di ba? Yes po. Commandment number 1 and commandment number 9, which is katong gahapon, no? So kung unsa kadaghan jud ang nakaon, mao dapat ang kanang kanang gina-burn, no, nga energy via physical activity. Okay. So dako gyud kay ni siyang tabang, no? Labi na sa to ang mga classmate diha nga aside sa gusto ta nga mag-diet, syempre gusto man po nato gid ba ko kana ganing level lang ato ang pagkaon. Yes. But gusto pa kita nga naay strength or naay syempre dili lang man ni kay wala lang kay kaunon, but nandun din yung exercise, no? Yung muscles natin ma-strengthen pod, di ba? Okay. So ma'am, speaking about exercise, unsa may mahitabo kung mag-exercise ka, Ma'am Alma? Pag nag-exercise tayo, kato atong mga minimum recommendations sa giingon nato ganina, no, makagwapo na siya og circulation sa dugo. Wow. Yes, for diabetic patients kay mga medyo malapot ang dugo, makagwapo siya og circulation, ang pagtibok ng puso, tapos yung baga, mas exercise ug higit and other important na kanang benefit kay sa mental health, maka-cope siya ng stress, especially for the working group. Tapos mas maganda yung tulog. Ayan, mas maganda ang tulog pala pag may exercise tayo, no? At saka lipay pud ta. Oo, syempre kung di ba pag nag-exercise ka, maka-smile ka, kay magsingot-singot good ka ana, no? Di siya kapoy. Unless kung kulang kag tulog permanente, makapoy bubud yun ka, no? Okay, pero before ta nag-break ganina, Ma'am V, unsa to ato ang natay mga recommendation nga gi-mention ka ganina, Ma'am? Unsa ganito, Ma'am? Sa katong para sa mga bata and mga matanda kay gwapo jud ang actually tanan jud ang kaning exercise maka-benefit jud na sa tanan no matter what your age. So ibig sabihin kahit 5 years old pwede. Start them young. Mas gwapo gani if we start them young, no. And ang kanang pagiging aktibo makatabang gyud na siya para ma-strengthen pud ang atong mga buto. Alright. Okay. So, siguro unhon na pud nato ba nga 5 years old pa man na pa-exercise on din mo ng 5 years old. Actually dapat, no. Actually mo po na ilang ganahan. Dili mo kanilang suguon nga mag-exercise sa mga bata, di ba? Kay modula gina sila. Even mga kanang
mga dula na especially sa mga batang 90s and older, no. Oo. Wala pa ng mga internet, wala pa ng mga gadgets, di ba? That's actually a form of exercise, kana maghabulan, mudulag mga tumbang preso, and uban pang mga games. Yes, malingaw ko naman akong anak, napaman sa mga inanang edad, no. Ako ang eldest na ako, 8 years old pa man, turning 9. So magsigig hagad sa ko og dula gyud, way ka humanag dula. So kasabot po ko nga, ay wo po din no, at least malingaw ka, di na nimo pugson og padula, pa exercise, di ba? Okay, so ma'am, gi-mention po nimo ganina about kaning exercise makapalig-on sa unsa ganito, sa bukog. Okay, so dili lang sa muscles, apil po day diha no ang bukog, ma'am. Okay. Sige daw ma'am, i-explain daw sa amo ma'am ngano man nga makapalig-on ni siya sa ato ang bukog. Ma'am Alma. Yes, kung ang muscles manggod, tulad siya ng muscles, ang buto manggod nato, living tissues na siya. So kung lalo siyang mukusog kung nag-exercise ta. So kung nag-start ta, sabi nga ang ganina, mag-start ta sa as young as 5 years old, start nato na sila og exercise, regular na exercise, mas matibay ang ihang mabuto, hantod siya mo, mahatod matanda na ta. So pag natanda na, kasi pag natanda na tayo, unti-unti naman kung mabawasan ato mga bone mass. Ayan. Marta nag-deposit sa bangko ba? I see. Okay, yun pala no. So mo din na ingon ni Ma'am V kanina na kailangan start them young. Oo. Kahit 5 years old pa lang no. I understand karon manggod halos tanan kita na naman tay cellphone. Pero naagapon diha atong gi-mention gahapon. I think si Ma'am Kim po to nga moderation gyud no. Yes. Oo, moderation gihapon sa atong screen time kay apil man day na siya mga classmate nga dapat natong hinumduman. Pero ma'am, what if mag-exercise ka today unya next month na pod or tama ba na siya ma'am? Ang ato recommendation ganina with different age groups in a week, at least with the World Health Organization pod no, na ma-enjoy mahatag sa to ang benepisyo is 3 times in a week. At least 3 times in a week. 3 times in a week. Doon natin ma-experience yung mga benefits na sinasabi namin. Mga ilang minuto yan, ma'am? 3 times a week? At least 30 minutes na pwede na jud siya. Dili jud nimo na siya kanang sabot man ta, busy gud kaayo ang lahat. Yes, oo. Ato ang tanghati-ation, 10 minutes sa buntag, 10 minutes sa lunch, 10 minutes sa ano. So dili day kinahanglan nga 30 minutes good to 30 minutes. Di jud isagad. Kung naay time, no? Kung naay time, pero kung kanang jud nato, pwede ra nato na siya same lang gyapon ang benepisyo. Okay. Ayun pala mga classmate ha, kay basin ma-pressure taan ng 30 minutes a week o sana thrice 30 minutes a day. No. Unya kung ang imuhang bakante lang gid is 10 minutes lagi di ay nasa buntag. Okay. Pwede pa dai sa udto. Yes. And then pwede pod sa hapon. Masagad ba? This is to break the misconception na basig 30 minutes straight up 30 minutes should nabuhaton when in fact it's not necessary gyud. Pwede naman gyud siya bahin-bahinon. Ayun. So at least naklaro karon mga classmate ha, kay para atuan na siyang tawag ani ma-apply no. Okay. Ayan. When it comes to ma'am, ano bang impact dito no? Kasi na-mention natin, nag-istorya magudtaan hindi lang sa muscles but even sa bones. Unsa di ay ang sakit pod nga malikayan nato if naatay ginatawag nga regular exercise? No, sa kito sungod sa pinaagi sa regular na exercise no, kay na maintain natong muscle strength, coordination ug atong mga balance na mao nang makatabang no na maiwasan ang paghina ng buto na siyang naging sanhi ng fractures. No, and sama sa giingon ni Ma'am Alma ganina no, katong ang bone mass gyud nato as we grow old nagkababa gyud na siya, that may lead to osteoporosis, especially sa mga
older ones. Okay. Pero naapod ba'y kalahian, ma'am, ang effect ani sa babae o sa lalaki, Ma'am Alma? Yes po. Siyempre sa mga babae, no, perimenopause, menopause, hormonal imbalance as we age. Ang tawag nito, siyempre naiiba na yung menstrual cycle. Mas prone ni siya na magka-osteoporosis. So, takong tabang ang pagiging aktibo ang mag-exercise. Okay. Di po pasabot nga mga lalaki di na po mag-exercise kay. Yes, wala may nana. Pero kasagaran lang sa mga babae ingon na ani, no. Okay. So karon hiskot-iskotan nato ang mga lain pa nga pamaagi para mahimutang aktibo. Ma'am V. Si Ma'am V active kini si Ma'am V ba? Makita na ko sa iyang Facebook, ma'am. Unsa imong mga ginahimo, ma'am? Pag pag Sunday, wala sa Coastal Road, wala man gyud na naga-car free Sunday na sila every 4 a.m. to 8 a.m. Gina-utilize po na ko na. And then usahay pag naay mag-invite og pickleball, uban-uban na lang pod. And the most basic thing pod, no, personally the most basic thing na ginabuhat yun ako para at least no ma-meet na ko on 30 minutes a day is imbis na magsakay og especially pag duol rang adtuan, imbis na magsakay, ibaktas na lang. And sa mga working naman gyud ta, no, so imbis na magsakay ta og elevator pasakaw pababa, mag-off na lang sa hagdanan. Okay. So mo na siya atong mga ginatawag, ma'am, nga mga cardio, tama ba na? Cardio exercise. Okay, og aerobic exercise. Tama ba niya ako ang mga ginagamit nga words, Ma'am V? Yes, naman ni sila classic good na so first is aerobic exercise, then napoy strength training, napoy flexibility exercise, at pagiging aktibo throughout the day. So motong dimension ako ganina, then ang aerobic exercise kay motong cardio exercise na makastimulate sa heart rate and breathing rate. Kaya mo nang makapaspas sa atong heartbeat mo nang mo di ba pag mag-cardio ta, magsakag baba sa hagdanan, magdagan, mo nang maka-feel ta og kanang hingal. Okay. Pero ma'am, what if ako karon gusto kong mag-exercise pareha nimo, ma'am, nya wala pa jud koy training, wala pa ko kabalo, ma'am. Unsay advice nimo sa ako, ma'am, mo diretso dai kog 30 minutes exercise dayon? Lang siguro kung unsa ray kaya sa lawas lang gyud, and then kung dili naman jud necessary ni na ibigla gyud og dili mo pugson, no? Dili pugson, kanang baby steps lang. Okay. Start lang something na, for example, 10 minutes, 5 minutes, and then mag-increase na pod or kanang level up gamay, let's say 15 minutes. So hantod maanad na ta ba? Yan. Okay. Mo nang usually na ginabuhat na ako. Right. That was my personal experience ko. So but pasabot nga kinahanglan hinay-hina isa gud. Yes. Maski ma'am naka-training na ka before. Pagbalik nimo hinay-hinay na pud day ka ana, ma'am, no? Yes. Para dili mabigla ang lawas. Basi makuyapan ka ana, no, kung imong pugso ng imong lawas, ma'am. Okay. So aside from that, Ma'am Alma, nabatay mga strength training nga ginaingon pod nato, ug unsa po benepisyo ani para sa ato ang mga muscles? Yan, so ang strength training, no, we have cardio, aerobic, So strength naman is makatulong ni siya na magpatibayo ng atong mga buto at muscles, tapos naganda din, gumaganda po ang atong balance at saka coordination. Ang benepisyo gud ani is ang madali nating mahimo gani atong mga everyday na chores ana. So unsa ning mga strength training na ato maginaingon mo magkarga og mga groceries, palengke. Ako ganin ginatry na ako talagang sa mineral water. Ganyan. Kita ko hinahinay lang kasi kinahanglan man jud nato na minsan pa nagawak ako na ako'y 1 liter na bottle ana. Yan. Okay. Strength training. Yan. Di ba? Sa mga classmate nato diha, wala man day rason gyud di ay, no, nga dito ka exercise kay bisan magbit-bit lang tag mineral di ay, pwede naman di siya mahimong exercise. Yes, consider na siya. So kinahanglan lang gid ita nga creative mo niya, ma-enjoy pud ta sa atong ginahimo, di ba? Mga classmate, no. Labi na ato ang mga classmate diha nga naalang sa kanang work from home. Syempre pag mata nimo lingkod ka sa imong computer, and then
lingkod lang gihapon ka. So kailangan lang gid na siya ma'am no nga dapat maging intentional pud ta. Oo. Sa ato ang pag-exercise. Okay. Ayan, sige. Sige, murag nalingaw ta aning ato ang discussion mahitungod aning unsay tawag na to. Kining ato ang pag-exercise diha no, og stretch. Uy, by the way ma'am no, unsa man ang dapat buhaton no, before ta mag-exercise. Okay. Ayan. Nabatay mga preparation ana nga ginahimo ma'am before o after unsa ba ginahimo ana ma'am Alma? Ayun, so naamantay ganina nga 'di ba dili nato biglaon ang atong mga lawas. So natay kinaingon na warm up. So bago mag-basketball, mag-jogging, walking, mag-stretching, mana ang ginaingon murag warm up nato atong mga lawas. Stretching. Para ma-less ang injury. At the same time mo siguro nang pamaulan mapamaulan kay wala nag-exercise, wala nag-ana Okay. Unya kung mahuman na pud ma'am, nana poy buhaton. Unsa na poy buhaton ma'am? Cool down naman. Warm and cool down. Okay. Unsa may buhaton sa cool down? Mag-inom siya og tubig nga. Siyempre mag-inom kita tubig. Pero sa exercise is stretching pa rin. Okay. Abi na ko mag-inom lang tubig, muna na cool down. Okay. Sige. Siyempre sa ato ang mga classmate diha no nga naga-note karon, pwede ninyo planuhon no inyong mga exercise unsa ba akong makaya buhaton karon, maybe busy jud kayo, but you can still exercise. Okay. Ayan, siguro sa ato ang mga classmate po diha nga nagakuan pod no kana yung naagi regular o napay uban dili kay regular no. Pero ma'am talking about exercise regular, unsa may impact ani sa ato ang ginatawag nga calories ma'am B? Sa calories? Yeah. Pag nag-exercise mangguta. Si Ma'am Alma pala, sorry. Pag nag-exercise mangguta, sa ganina na nag-burn out ta og calories. So, ano dyan siya, malaking magandang effect siya or pag gusto na ito mag-maintain og weight. I-stress, ilagay ko lang din pa importance kung kanang exercise natin, 30 minutes, mga natong recommendation. Kung gusto na ito magbaba atong timbang, gawin nating 1 hour yung ating activity. Okay. Para magamit tong mga calories or take in nato. Ayan. Uy, nindot na mga classmate no ha. Para mahimagit siyang regular no. Kabalo ko some of you pickleball gid ang lingaw karon. So sige kung unsay lingaw, unsa poy uso naman poy mga inana gid no. Sa una katong uso pa ang kaning Zumba pud. Naman gyapon ng Zumba ron, di ba? Napagyapon. Naagihapon. Okay. Pero kung wala gid nara sa balay, Ma'am B, unsa may ilahang pwede buhaton dito? Daghan may actually in fact ang mga home chores no or kanang mga buhatonon sa balay considered naman na siya as exercise like kanang manilhig, kanang maglaba. No kay pag maglaba manggod ta syempre naga-karga man taw kanang mga basket no or kung unsa may gisudlan sa mga labhonon. Tapos pwede pud kanang kung napod sila garden sa ilang mga panimalay, gwapo pud na siya na exercise pud kay syempre mag-squat tapos naapay ka ng sabay tawag ani ka ng magpala. Oo. So actually ang home chores gyud as long as naga-move na to atong lawas na imbis na maglingkod lang ta mag-scroll sa atong mga gadgets or sa mga phones mo nang pinaka basic thing para na ma-meet gyud nato ang 30 minutes a day. So kay say manggod ang nakaukit manggod sa kadaghan sa ato pag maingon manggod og being active kay gym na dayon. Na dayon. When in fact naamay kanang mas resourceful pa na ways of being active. Tapos nakatipid pud ka naram ka sa balay, dinunyo ko na magpa-enroll sa gym, di ba? Yung mga ganon no, mga classmate basin nara sa balay karon. Remember na ko, I think si Kuya Janos nagatan-aw karon sa tong Facebook Live. Kuya, good morning sa inyo diha no. Katong urban container gardening nila nga ginahimo
mo. Oo, sa AX, 'di ba? Ay, AX, sorry. Sa kalimutan ko yung mo kuya. Yung consultation mo, agency. Nindot ni siya actually kinaram ka sa balay diha magplant lang kag mga container butang nimo yung mga plants diha o at least na naka-exercise bit-bit ka diha yuta yung mga ganon no. Anyway, dagan ba no mga classmate? Anyway, atong oras 11:19 sa buntag. We'll just take another break and then balik ta ang ato ang hiskut-iskutan pod. Kining ato ang mga buhaton no, sa mga preparation diha para sa tong exercise ha. Ala, ready na siguro ning uban ba nag-exercise na sila karon ba daan? Hala. Okay, may nang exercise daan para excited no pagkahapon or buntag siguro sayo. Anyway, minasa tag mga tahimang no mga classmate. Kini ang Nutrition School on the Air. Kauban ang DXFE, of course, ang National Nutrition Council 11. Read food labels. Alamin ang mga sustansyang makukuha sa inyong bibiling processed food products. Basahin ang food facts para sa impormasyon sa dami ng calories, fats, protein, sodium, vitamins at minerals. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. And we're back sa ato ang programa. Okay, nindot to nga reminder sa ato. Ala tan-awon din nato ni mga NutriFacts diha no usahay diretso ra biya tagkaon. Unya wala na to gi-check bataas di kay itong sodium o perti di ay itong parata. O reminder na sa ato mga classmate ha. Okay, adto ta karon sa ato ang mga tips. Ma'am B o si Ma'am kisabay ato ang una diha. Ala si Ma'am B na lang. Unsa man atong dapat kay syempre gaadto guni og Coastal Road si Ma'am B para mag-exercise. Unsa may dapat tong i-prepare Ma'am B? Syempre aside sa atong self no, sa mga stretching sama sa giingon ni Ma'am Alma na need na to mag-warm up before ta mag-start sa atong routine. Syempre need jud nato magsuot og kanang komportabling damit no or kanang rubber shoes pod very important na kay para dili pud ta ma-injure no? Okay. And then ikaduha kay muinom jud ta og tubig bago mag-exercise, habang nag-exercise and pagkatapos ma-exercise para di pud sad ta ma-dehydrate. Bago pud sa nato i-career no kay syempre daghan na ni-enter og mga pickleball era, daghan na pud ni-enter og running era no. Kumonsulta muna sa doktor no para sigurado jud na dili mapahamak ang atong mga lawas. Ayan, okay. Pero kung naay condition Ma'am Alma, unsa may dapat niyang buhaton? So lahat talaga ng kunyari may bago or naakaghimong lain kinahanglan gyud ta mo adto sa atong doctor, especially katong na-diagnose na no tong naay diagnose na high blood, diagnose diabetes, na akay ginainom na tambal, nag-insulin ka, so nakaapekto man gud na sa mga oras ng atong mga physical exercise. Kinahanglan nato og doctor's clearance po muna. Yan, okay. So aside from that Ma'am B, unsa pa may lain nilang hinumduman? Kung naay mga sakit sa puso no or kanang mga iba pang karamdaman, siguro need nila i-kuan ba kanang i-assess nila ilang sarili ba kung unsa may physical activity na safe and kanang akma sa ilaha. Oo, tinuod na siya. Kailangan nato na ngano man tungod kay pagsampol no kung dili kuan di sa imuha, dili di kaya sa imong lawas. Basin negative na hinuon ng impact or effect sa imuha. Okay, nag-exercise tuod ka, unya katud di ay nag-insulin ka o dinahypo ka, wala ka nag-check sa imong sugar daan. So ayun no, exercise or relate ko ana kay nakatisting gud ko ana mahipog live ba nag-exercise ba? So bantayan ginaton na mga classmate no. Okay, Ma'am Alma, speaking about that no. What if na kay condition? Unsa may advice nimo ana sa mag-exercise? Kinahanglan ba nga nay
partner or anything? So, kung ano na tayo, naanatay doctor's clearance. Okay. Kung naanatay doctor's clearance, so mas maganda na atay exercise partner, especially for those who are diagnosed. Kasi wala magunta ka ba noon sa ang ato ang along the way ko sa itong mga exercise. Tapos maganda na rin kanang naputay notebook. Okay. Naputay notebook para masulat nato dito. For those din on maka-afford, pwede rapod ka na ganing manapag dagang mga watch karon. Wow, bitaw, no? Nakaka-excite man gud ng hala 5 kilometer ko karon. I-post din sa Facebook. Naka-motivate yun. Oh, di ba? Pinaka-steps ang imuhang nahimo karon, yung mga ganun, di ba? Okay. Uy, natapos natin yung ating kumainment number 10. Ay, salamat naman at natapos at nasulit natin yung mga nasulit natin yung mga tanong, mga conversation natin. Okay, nalipay po datong mga classmate diha ug nagtag po sila sa ilahang mga classmate po uban. Okay, so adto ta karon sa ato ang quiz na. Ayan, ready na siguro niya itong mga classmate diha na diha, no? Nalista na nila tanan tong ato ang gipanghiskot-iskutan diri. Karon nga kabuntagon yung mga ano ba yon? Marami yon. Oo, hindi ko na nga maisa-isa. Sa kadaghan, no? Yung mga CVD, yung mga NCD, yung mga gano'n, di ba? Okay, so ready na ta. Let's go na sa ato ang number 1 question. Okay? Hangyoon ako si Ma'am V. Para sa ato ang question number 1. Ano ang question number 1 natin, Ma'am V? So sa first question, no, kay magbigay ng 4 na pinakaraniwang non-communicable diseases. So unsa ni sila, 4 ni sila kabuok. Ayan, sige. Ready na nagiding atong mga classmate ba? Mga keyboard warriors ba yan eh? Paspas ni mo type ba? Diretso day ni tubag. Ayan. Ano daw? Ano nga yun, ma'am? Unsa ang 4 ka pinakaraniwang non-communicable diseases? Okay. Sabi natin ni Mary Chris, cancer, diabetes, CBD. Ayan. Okay. Tama ba yun? Cancer tsaka diabetes, Ma'am V? That ka-appeal to sila sa itong ginamention. Ayan. Sige. Sino pa? Dali na kay si Ma'am Chris ba? Si Ate Dang. Good morning. Cancer, diabetes, CBD o chronic respiratory disease. Okay. Hi nga pala kay Ate Aning. Ayan. Si Ate Belalin, CBD, diabetes, cancer, chronic respiratory disease. Uy, salamat ha sa inyong mga tubag. Naminaw gid sila, ma'am. Congratulations. Okay. Ayan, may nalista na. Okay. Uy, shout out nga pala kay Sir David. Sir Dave, maayong buntag diha kaninyo. Now, let's go sa ating number 2 question. Na-note na natin yung mga nakasagot, ha? Ma'am Alma, unsa man na to ang number 2 question? Okay, sa number 2 question, kay tama lang or mali ang itubag? Okay. Tama ba or mali ang physical activity or kanang pagiging active kay bagay lang na siya sa mga kabataan kasi sila manggod kay kusog pa? Okay. Tama or mali? Pwede na po T or M, ma'am, no? Sige po. Oo. Para mas mabilis. T or M. Hala. Sige, tama ba or mali nga ang mga kabatanunan lang ang mahimong active? Okay. Sabi ni Pipito, M. Ayun. Tsaka si Ate Dang, mali. Uy, ayun. Si Ate Richie, M din po. Ayan, okay. Ayan, ginalista na ha ang inyong mga tubag o ang mga nakadaog. No, kasi may prize to, Ma'am V tsaka Ma'am Alma, di ba? Pag graduation. Yes. Yan, oo. Mali. Ayun. Salamat ha. Okay. Sige, let's go sa ating question number 3, Ma'am V. Okay, sa atong question number 3, kung ang tawag sa stretching bagong mag-exercise came warm up, unsa na po'y tawag sa stretching after sa exercise? Okay. Unsa man ang tawag sa stretching after exercise? Okay. Murag na ko nahinumduman ani ganina katong giskut-iskutan ako. Sige. Hala, unsa man to? Waiting na ta sa answers. Okay. Si Ate Weng, cool down. Tama ba yon, ma'am? Yes. Okay. Dali maka-type ni ano eh.
ni Ate Weng. Ate Novelet, cool down. Okay, si Ling Polo, cool down. Ayan. Cool down din, sabi ni Ate Dang. Ayan. Okay, parang iba ata yung Ate Novelet, yung cool down, no? Patay yung cool down. Yun ata ang tamang sagot. Okay. Anyway, salamat po sa inyo. Na-note na po yung mga nanalo. Okay, let's go now sa ato ang number 4. Question, Ma'am Alma. Yan. So, bukod sa ng sports activity or jogging, maghatag og isa ka example kung paano ta maging aktibo sa ato ang balay. Hala, daghan po to. Itong giskot-iskutan ganina. Okay. Unya nagpakpak ko, pamanda na. Okay. At least isang halimbawa. Isang halimbawa. At least. At least. Balag isa lang. Okay? Kung duha, tulo, pwede po kayo. Walking, sabi ni Ate Novelet. Walking. Sino pa? Paglalaba. Makigdula sa mga bata. Ayun. Kana, lingod. Gayo na. Kay makigdula ka sa mga bata. No? Sabi rin ni Ate Mary Chris, walking daw. House chores, sabi ni Ate Leia. Oo, house chores din, sabi ni Ate Nanette. Wow. Manilhig. Kana. Manilhig niya. Daghan og mga dahon sa kahoy ba? Limpyo gina siya ato ang balay. Okay. Let's go now sa ato ang number 5 question. Ma'am V. Okay, unsa man ato ang ika-5 question? So pila ba daw kaminuto sa usa ka adlaw ang physical activity na kinahanglan buhaton sa mga 18 to 64 years old? Pila siya kaminuto? 18 to 64 years old. Hala. Mga at least pila. Pila ka minuto ni. Okay. Yan, sige. Salamat ta sa inyo mga tubag. Okay. Buot pasabot na minaw gid ning atong mga classmate kay daghan jud kay sila mga tubag di na nako maihap gyud, no? Ayan, pero mamili man gid ang ato ang in charge gyud sa NNC kinsa gid ato ang madaog. Pero salamat jud kay buot pasabot lang ni ana na minaw gyud mga classmate, no? Ayan, sige. Kinsa ka to? Pakiusap daw ma'am sa pangutanan na to, ma'am. So, usabon na lang akong pangutana. So, yes, pila ma'am. daw ka minuto sa isa ka adlaw ang physical activity na kinahanglan buhaton para sa mga 18 to 64 years old? Okay. 18 to 64 years old. Ano daw ang gagawin? Pila ka minutes. Pila ka minutes daw. Ayan, nanay tubag si Ate Velalyn 30. Okay, si Ate Me Pipito 30 minutes. Si Ling Polo 30 minutes. Uy, murag tama ni silang tanan, ma'am, sa pangutanan nimo, ma'am. So, congratulations sa ilang tanan. Ayan. Okay, naka 30 minutes din sila. Sa ato ang discussion karon nga kabuntagon. Time's up sa ating lahat. Okay. And salamat ha sa mga nagtubag, kanala nagpasabot nga kamo mga kuan na gid no. Si tawag ni health advocate gyud. Certified nutrition advocate. Okay, kahibalog sila sa mga tubag ba. Pangutanan ninyo sila. Uy, pa-shout out daw kay Tomas Claudio Health Center. Ayan. Tomas Claudio Health Center. Naminaw daw sila karon sa atong programa. Salamat kaayo sa inyo ha. And napatay part 2 ha sa ato ang Kumainment number 10 sa Lunes na mga classmate kay wala man ta sa Friday. So salamat kaayo Ma'am Vivian, Ma'am Alma sa inyong time nagihatag na pod sa mo sa inyong mga gi-advise, sa mga tips nga inyong giiskot-iskutan diri. Salamat kaayo mga classmate. Lunes na pod. Okay, thank you so much sa inyong pag-uban kanato sa itong programa. Manaminit na po ko kini si Kuya Ton Mantalaba, Ma'am Vivian, of course Ma'am Alma. Thank you. God bless you. Maayong buntag, maayong Webes sa tanan. Naririnig nyo, nagluluto
si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pagtimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.